Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa ating dumadalo ng banal na misang ito ay merong paghahandog sa Diyos. Ano mang pwede nating maihandog sa Diyos ay tunay nating ipagkakaloob sa Diyos. At sinasabi din nila, kapag tayo ay naghahandog sa Diyos, ito'y pagbabalik loob sa kabutihan ng Diyos para sa atin. Bakit niyo sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung napansin po natin mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa ngayon, mula po sa kay Propeta Samuel, at ang sinasabi po dito, ang sabi ni Propetang Samuel kay Haring Saul, mas mahalaga ang pagsunod kaysa paghahandog. Bakit kaya nasabi ni Propeta Samuel ito kay Haring Saul? Dahil sa atin unang pagbasa, sumunod si Saul sa utos ng Diyos sa panlabas. Ano ang kanyang ginawa? Naghandog siya ng mga hayop, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya lubos na sinunod ang kalooban ng Diyos. Pinili niyang sundin ang sarili niyang dahilan kaysa ang malinaw na utos ng Panginoon. At ito marahil ang paalala sa atin sa araw na ito. Maaring maging mukha tayong reliyoso, maging mukha tayong banal sa ating mga ginagawa. Ngunit, kung wala ang tunay na pagsunod at pagbabago ng puso, nawawala
ang saysay na ito. Pwede tayong maghandog sa Diyos ng malalaking bagay. Pwede tayong maghandog sa Diyos ng mga magagarbong paghahandog. Pero ano ang mas mahalaga sa Diyos? Hindi kung ano ang hinahandog, hindi kung ano ang ibinibigay, ngunit ang tunay na mahalaga sa Diyos ay ang kalooban ng puso. Sapat sa Diyos na malinis ang kalooban. Sapat sa Diyos ng paghahandog natin ay ang ating buong sarili. Minsan hindi yan nakukuha sa laki. Minsan ang tunay na paghahandog nasa intensyon ng puso. Baka nga malaki ang iyong inahandog sa Diyos, malaki ang binibigay mo sa simbahan, pero hindi naman ito sincere. Masama naman ang loob mo. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ang tunay na paghahandog, bukal sa kalooban. Ang tunay na pagbibigay sa Diyos, nanggagaling sa kalooban at puso. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo naman po, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. At ano ang sagot ni Jesus? Hindi maaaring mag-ayuno ang mga bisita ng kasalan habang kasama nila ang lalaking kinakasal. At sa kanya idinagdag ang mahalagang aral tungkol sa bagong alak at bagong sisidlan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay pananampalataya ay hindi lamang basta pagsunod sa lumang kaugalian. Ito ay buhay na ugnayan sa Diyos, at kapag dumating si Kristo sa ating buhay, inaanyayahan tayong magbago, magkaroon ng bagong puso, ng bagong pag-iisip, at bagong paraan ng pamumuhay. Mga kapatid, minsan katulad tayo ni Saul, may mga gawain tayong panrelihiyon, nagsisimba, nagdarasal, nag-aayuno. Marami sa ating ganyan. Ngunit sa araw-araw na buhay, hindi naman natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Marami sa atin, pwedeng maging mukhang banal, pero sa kaibuturan ng puso, hindi naman sinusunod ang turo ni Jesus. Kaya tinatanong tayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos sa araw na ito. Ano po ang laman ng ating sisidlan? Bago ba o luma? May puwang ba sa ating puso ang bagong alak ng pagmamahal, awa, at pagsunod kay Kristo? Mga kapatid, sa panalangin natin ngayon, hilingin po natin ang biyaya ng tunay na pagsunod. Ang tunay na paghahandog ay tunay na pagsunod kay Jesus. Kung gusto mong maghandog kay Jesus, kung gusto mong maghandog sa Diyos, ang pinakamagandang paghahandog, sundin ang kanyang kalooban. At kapag sinunod natin ang kanyang kalooban, ang puso natin may puwang para sa Diyos. May puwang para kay Jesus. Sapagkat sa huli, ang hinahanap ng Diyos ay hindi naman yung handog na galing sa labas, kundi ang pusong handang magmahal at sumusunod kay Jesus. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, maghandog tayo sa Panginoon. At ang ihandog natin ay ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen.